Grace and mercy never end. Jesus paid the cost. I love you, I love you. Have my heart and soul, Lord, I give it all. I love you, I love you. No one else but you. Ever present, always there, Lord of endless light. Peace and hope beyond compare. Jesus, you are life. I need you, I need you. Nothing else will do. Lord, I just want you. I need you, I need you. No one else but Only one more, Jesus. I only want more. I only want more. I only want more of you. Yeah. My only desire, my only pursuit. I only want more of you. Come on and help me say, I only want more. I only want more. I only want more of you. My only desire, my only pursuit, my only pursuit. I only want more of you. Come on, sing it. I only want more. I only want more. I only want more. I only want more of you. My only desire, my only desire, my only pursuit. I only want more. Come on, say, I love you. I love you. Have my heart and soul, Lord, I give it all. Come on and say, I love you. I love you. I trust you, I trust you. You're my closest friend, you're my everything. I trust you. No one else but you. I only want you. This one thing I desire, and only one thing I seek, that I may dwell in the house of the Lord, that I may dwell in the house of I only want more. Come on, say, I only want more. 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 My only desire, my only desire, my only pursuit.
desire. Will you help me sing it? No one else but you say. Nobody else will do. One more time. No one else. No one else but you. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pag-uusapan at pag-aaralan ng salita ng Diyos ngayong umaga, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon, Panginoon, na patuloy po na aming mapag-aralan ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa panibagong lakas sa buhay at hininga na pinagkaloob po sa amin. Salamat po sa kalakasan, Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy na kahabagan at biyaya sa aming mga buhay, Panginoon. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, ay natili ka pong mabuti at tapat sa amin. Salamat po sa palaging pagbibigay sa amin, Panginoon, na pagkakataon na makalapit sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na narito na po, Panginoon, na naka-watch po, Panginoon, sa live streaming. Salamat po sa buhay nila. Pinagpala mo na po ang bawat isa. Patuloy po na kayo po yung mangusap, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy na kayo yung pagsalita at kumilos sa mga makikinig, Panginoon, na yung umaga. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na maitaas, madakila at mapaluguran, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong paggabay at sa karunungan na mula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin nagkakatiwala ang lahat ng ito sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Hello po sa ating lahat. Ngayong umaga po ang pag-uusapan po natin ay mula sa Numbers or Bilang chapter 19. Ang title po natin ngayong umaga ay The Red Heifer and the Works of Jesus Christ. Alam niyo po ba na medyo unique ang kabanatang ito dahil nagbigay po dito ang Diyos ng specific na ritual para sa mga Israelita upang maging malinis sila kapag sila ay nadungisan. At bakit po kaya nadungisan? Dahil kapag may namatay po o may humawak sa patay na katawan, ito po ay nagdadala ng uncleanness o pagkadumi sa mga tao. Sabihin po natin, uncleanness. Para sa atin po, hindi po siguro natin ito ganon madaling maintindihan. Pero para sa Diyos po, napaka-importante na manatiling malinis ang kanyang bayan. Hindi lamang po sa physical na aspeto, kundi lalo na po higit sa lahat sa spiritual po. Amen po? Ayan. Basahin po natin ang highlight verses para sa chapter na ito. Bilang 19 verse 2, ito ang mga tuntunin na ipinag-uutos ni Yahweh. Kumuha kayo ng isang pulang baka na walang kapintasan at hindi pa nagagamit sa paggawa ng trabaho. Dito po pinapakita ang mga partikular na katangian ng baka na walang kapintasan at hindi pa nagagamit po sa trabaho. Ang baka ay magiging isang handog na malinis at walang kapintasan po, na isang simbolo ng kalinisan at katwiran. Sabihin po natin, kalinisan at katwiran. Sa bilang 19 verse 9 naman po, at ang mga tao na magtitipon ng abo ng baka, maghuhugas ng kanilang mga damit, at sila'y magiging marumi hanggang sa gabi. Ang mga alituntunin ukol sa mga tao na hahawak po ng abo ng baka ay nagsasaad ng seremonya ng paglilinis at kung paano ang mga ito ay makikinabang mula sa ritual na ito. Sa bilang 19 verse 17 naman po, at kukuha sila ng isang bahagi ng abo ng baka na sinunog sa paglilinis ng kasalanan at maglalagay ng tubig na buhay sa isang sisidlan. Ang abo po ng pulang baka ay magiging bahagi ng seremonya ng paglilinis. At ginagamit po ito bilang simbolo ng pagtanggal ng karumihan. Amen po. Bilang 19 verse 20 po, ang hindi maghuhugas ng kanyang katawan at magpapakita sa tabernakulo ni Yahweh, ang taong iyon ay aalisin mula sa
bayan ng Israel dahil siya ay marumi at hindi siya malilinis. Ang kahalagahan ng pagsunod sa seremonya ng paglilinis ay ipinaliliwanag po dito. Ang hindi pagsunod ay may kaparusahan. Sabihin po natin, may kaparusahan. Kaya ipinapakita ang seryosong kalikasan ng kabanatang ito. Ang bilang 19 verse 21 naman po, ito ang magiging batas magpakailanman sa mga anak ni Israel at sa mga naninirahan sa gitna nila. Ang kautosang ito po ay pinahayag bilang isang permanente at walang katapusang batas para sa mga Israelita po, na nagpapakita ng patuloy na kahalagahan ng ritual ng paglilinis. Kaya po ang kabanatang ito po ay may malaking espiritual na kahulugan, kung saan po ay ipinapakita ang simbolismo ng paglilinis mula sa kasalanan at karumihan. Ginagamit po ang palambaka bilang isang paalala ng sakripisyo at proseso ng paglilinis upang mapanatili ang kabanalan at kalinisan po sa harap ng Diyos. Amen po. Amen. Sapagkat mahalaga po sa Diyos na tayo po ay malinis sa kanyang harapan sapagkat po ang Diyos ay banal. Amen po. Sabihin po natin, ang Diyos ay banal. Kaya po dito sa bilang 19, inutos ng Diyos na kumuha sila ng isang pulang baka o isang red heifer na walang kapintasan, walang sakit, at hindi pa po nagamit sa kahit anong trabaho. Ang baka na ito po ay susunugin sa labas ng kampo kasama ng ilang spices at herbs. Sabihin po natin, spices at herbs. Yung abo na pulang baka, iyon po ang ihahalo sa tubig para maging water of purification. Sabihin po natin, water of purification. Ito po ay isang espesyal na tubig na gagamitin sa ritual ng paglilinis kapag ang isang tao ay naging unclean dahil sa kamatayan po. At sinasabi ng Diyos kung may hindi susunod sa ritual na ito, sila ay titiwalag sa komunidad. Mahalaga po ito kasi para sa Diyos, hindi maaaring manatili ang kasalanan sa kanyang bayan sapagkat sagrado ang Diyos at gusto niya tayo ay maging malinis at walang dungi sa kanyang harapan sapagkat ang Diyos po ay banal. Tulad po natin sinabi, ang Diyos po ay banal. God is holy. Amen po. Kaya dapat tayo rin po ay magpakabanal. Amen po. Amen. Sabi nga po sa Leviticus 20 verse 7 na natalakay po natin ng mga nakaraan, at magpakabanal kayo at maging banal sapagkat ako ang Panginoon niyong Diyos. Ang talatang ito po ay nagtuturo sa atin na si God mismo ang nag-iimbita sa atin na magpakabanal po tayo dahil siya mismo ay banal. Amen po. Ibig sabihin po, hindi po ito is simpleng utos. Sabihin po natin, hindi ito simpleng utos. Ito ay paanyaya po na maging katulad niya tayo. Malinis at totoo sa kanyang presensya. Amen po. Sabihin po natin, malinis at totoo. Amen. Sa kanyang presensya. Amen po. Amen. Sabi naman po sa Hebreo 9 verse 14, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat ako'y natubos, pinalinis at pinatawad ng dugo ng kordero. Amen po. Yan, pinatawad ng dugo ng kordero. Dito po sa Hebreo, pinapaalala sa atin na si Jesus po mismo ang nagbigay ng kalinisan sa atin. Amen po. Amen. Hindi na po tubig o abo ng baka ang naglinis sa atin, kundi ang kanyang sariling dugo po. Ito ang ultimate sacrifice ni Jesus para po sa atin. Sabihin po natin, ultimate sacrifice. Ito po ay perfect sacrifice na ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Sabihin din po natin, perfect sacrifice. Amen. Sa Numbers 19 po o bilang 19, dito po natin nakikita natin ang bigat ng kasalanan sa mata ng Diyos. Amen po. At ang pangangailangan ng paglilinis. Yung ritual na water purification po ay simbolo po na isang bagay na hindi natin kayang gawin sa sarili po natin. Tama po? Amen po. Hindi natin kayang maglinis ng ating sarili po.
Sa totoo lang po. Kailangan natin ng tulong mula sa Diyos. Amen po. Kung noon ay paglilinis ay gawa sa abo at tubig, ngayon ito po ay natupad sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus po. Amen po. Alam niyo po sa mundong ito, madali makaramdam ng dumi. Hindi lang physically, kundi spiritually, mentally, at emotionally rin po. Amen po. Sa dami ng tukso, pressures, at expectations po, ah, lahat po ng aspeto po natin apektuhan po, di ba po? Yung ating physical na katawan, ating spirituality, nakalalagayan, even ating mentally at emotionally po ay apektado. Amen po. Nagkakasala po tayo sa mga aspetong ito. Hindi po tayo exempted or excused doon. Lahat po tayo, even Christians, di ba po? Kahit nasa Lord na, andun pa rin po na nagkakasala pa rin po tayo. Amen po. Sa dami po yun ng tukso at pressures at expectations po ng mga tao sa paligid natin, even sa loob ng fellowship, ng family, ng mga nasa paligid po natin. Minsan nalilihis po tayo. Kaya ang mensahe po ng kabanatang ito ay paalala na ang tunay na kalinisan ay hindi natin kayang gawin mag-isa po. Amen po? Tayo ay tinatawag na lumapit po kay Jesus araw-araw. Amen po. Sabihin po natin, lumapit kay Kristo araw-araw. Ayan po. Ang paglapit po sa Lord ay araw-araw. Amen po. Humingi po tayo ng kalinisan sa ating mga puso, sa ating isip, at maging sa ating mga gawa. Amen po. Sa pamagitan po ni Jesus, ang ating pagkadumi ay nalilinis at tayo ay nagiging bago sa kanyang harapan. Amen po na kaya everyday po tayo po ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay magpakumbaba, tayo po ay humingi ng kapatawaran at humingi po tayo ng tulong sa Panginoon na palagi po nating masunod yung kalooban niya, masunod siya sa ating buhay, palagi po nating mapili yung kalooban po niya. Amen po? Amen. Kaya po, kailangan po natin ng Panginoon sa buhay natin araw-araw. Imagine po natin ang mundo ngayon ay punong-puno ng distractions at temptations. Tama po? Masyado na pong magulo ang takbo ng ating mundo. Minsan nakala po natin ay okay lang kahit na magkamali. Di ba po? Kahit malihis ng landas na okay lang sa ibang tao, parang okay lang yon magkamali. Pero ang paalala po dito ay ang kabanalan ng Diyos. Siya ang standard po ng kalinisan at ang standard na ay walang katulad. Amen po. Sa bawat araw, tayo po ay kahit ng Diyos na lumapit sa Kanya. Kasi, sa totoo lang po, everyday, ay nandun na, di po maiiwasan na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Amen po. Walang maliit ang malaking pagkakasala sa harapan ng Diyos, kundi ito ay pantay na mali sa Kanyang harapan. Amen po. Amen. Kaya po huwag po natin isipin na hindi po tayo karapat-dapat o hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ang Diyos po ay ang Diyos ng pangalawang pagkakataon. Sabihin po natin, ang Diyos ay ang pangalawang pagkakataon. Amen. He is the God of second chances. Amen po. Sabihin po natin, second chances. Palagi pong may pag-asa. Ayan, sa bawat pagkakamali, lagi may pag-asang maging malinis muli. Dahil kay Kristo, lagi may pag-asa magpatuloy pa rin po dahil sa Panginoon, sa tulong at biyaya po niya. At palagi nandoon yung paglilinis niya mula sa ating mga kasalanan. Amen po. Basta tayo po'y naroon na nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. At patuloy na tinatanggap siya bilang pangunahing Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po. Na andun po na palagi po natin mapili siya sa ating buhay. Amen po. Amen. Sapagkat hindi po natin kaya na tayo lang mismo yung maglilinis sa ating sarili. Amen po. Amen. Pero dapat po ay hindi po natin abusuhin yung kabutihan ng Diyos po para magpabalik-balik na paulit-ulit nagagawa tayo ng mali, ng kasalanan dahil ba ang Diyos ay mapagpatawad, dahil ang Diyos ay mabuti, ay
aabusuhin na po ba natin yung grace niya? Siyempre po hindi, di ba po? Kaya patuloy po nating piliin na kagawa ng ayon sa kanyang kalooban po. Na mapili po natin na hindi gumawa ng kasalanan. Amen po. Na wag po tayong gumawa ng paulit-ulit ng mali ng kasalanan sa kanyang harapan. Amen po. Huwag natin pong abusuhin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Amen po. Amen. Kapag tayo po ay nalilito o nakakaramdam ng guilt dahil sa ating mga pagkakamali, alalahanin po natin na si Kristo ang ating water of purification. Amen po. Sino po ang ating water of purification? Sabihin po natin, si Jesus. Amen. Siya ang ating tunay na paglilinis. Hindi lang po panlabas, kundi panloob din po inside of us mula sa ating puso. Ayan. Amen po. Kasi kailangan po ang ating puso ay tama sa kanyang harapan. Amen po. Sa tuwing tayo po ay nadudumihan ng kasalanan, tandaan po natin na laging may pag-asa na bumangon at magpatuloy sa kabanalan. Amen po. Dahil ang Diyos ay laging naroon upang linisin at akayin tayo pabalik sa kanyang presensya. Amen po. Tayo po ba ay namumuhay na may kabanalan at kalinisan araw-araw? Ito po yung tanong sa atin ngayong umaga. Ang Numbers 19 ay isang hamon at paalala po para sa atin na magsikap na maging malinis sa harap ng Diyos. Hindi sa sariling paraan, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya at kapatawaran. Sa pamamagitan po ni Kristo. Maging malapit po tayo sa Kanya, humingi ng kalinisan at ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pamumuhay na may kabanalan bilang tugon sa Kanyang pagmamahal at kabutihan. Amen po. Amen. Nawa po ay patuloy po natin hingiin ang tulong at gabay po ng ating Panginoon upang patuloy po nating masunod ang Kanyang kalooban. Patuloy na mapili po natin na magpakabanal. Amen po. Na palagi po na siya yung mapili natin, yung kalooban niya, masunod ng kanyang kalooban sa bawat araw. Amen po. Na siya palagi yung ating maging priority. Amen. Na siya yung palaging nakaluklok sa ating puso. Amen po. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagpapaalala, pagtuturo po at pagtutuwid sa atin. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Nawa po ay meron po tayong nakuhang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umaga. Amen po. Tulungan po tayo ng Panginoon sa bawat araw. Tayo po muli ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa inyong mensahe. Salamat po sa palagi niyo pong pagpapaalala, pagtuturo at pagtuwid po sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon. Patuloy po namin magawa. Masunod, Panginoon, yung kalooban niyo. Salamat po sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Nawa po ay hindi po namin ito abusuhin, Panginoon, yung grace mo sa amin, Panginoon. Salamat po na patuloy po, Panginoon, na gabayan mo po ang bawat isa. Salamat po na palagi ka pong tapat at mabuti sa amin. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na nakapakinig ngayong umaga. Pinagpala mo na po ang bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoon. Patuloy mo po kami i-guide. At salamat po, Panginoon, batid mo po yung mga pinagdadaanan, mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Kayo po yung patuloy na tumugon, sumagot at umabot nito ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat din po sa iyong pagpapagaling, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na may dinaramdam sa kanilang physical na katawan, Panginoon. Salamat po na pinagaling mo na po sila, Panginoon. Maging sa patuloy pong himala sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa buhay po ni Nanay Lemia, Mami Elma, ni Mama Lilia, Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapagaling at himala sa kanilang buhay, Panginoon. Maging sa aming mga pastor, Panginoon, salamat po sa kalakasan, katatagan, Panginoon, na patuloy po pinagkakaloob sa kanila, Panginoon. Salamat po, patuloy na kayo po ang magpala sa bawat isa. Patuloy po namin hingi, banal na Espiritu, ang iyong patuloy na pagsama at pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy na kabutihan. Nagkakatiwala po namin sa iyo ang buong araw na ito, Panginoon, at maging mga susunod pang araw. Salamat po. Sa iyo po palagi ang pinakamataas ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen po. Salamat po sa bawat isa. Sa Diyos po palagi ang
papuri. Amen po. Good morning po and God bless po sa inyong lahat. Thank you po. Praise and glory, honor and strength unto our God.